pinakabayaran ko dito sa ospital. I'm sorry, pero hindi namin magagawa ang operasyon kung wala kayong pera. Isa pa, malala na ang sakit ng inay niyo. Kahit operahan namin yan, hindi na rin siya mabubuhay. Miss, kasama ko na ho yung taga-punerarya. Kukunin na ho namin yung katawan ng nanay ko. May release permit na po ba kayo? Ay, wala pa ho eh. Kailangan niyo po munang kumuha nun bago namin nirelease ang bangkay sa inyo. Bago po kayo makakuha nun, kailangan po lahat ng bills ng inay ninyo, bayad niyo na. Magkano po ba inabot yung bills ng inay namin? 545,000 po, lahat-lahat. Eh, wala ho kaming ganyang kalaking pera. Pagka ganyan wala akong pambayad, hindi ho namin i-release ang bangkay ng inyong ina. Ano hindi mo lalabas na kayo? Hindi mo lalabas na kayo! Ngayon lang kami makakasingil sa mga nakapi sa amin. Mamili ka, Totoy. Maniningil kami kasama mo. O lipat kami ng ibang ospital. Para gawin din namin yung mga ginagawa mo ngayon. Totoy, magkakampi tayo. Isa lang naman yung mga kaaway natin. Yung mga nakaputing yan. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pa kayo umalis. Hindi, Totoy. Hindi ako paaalis. Hindi ko kayo iiwan. Hindi ko kayo iiwan sa Cecilia. Dahil ayoko mangyari sa kanya yung nangyari sa nanay ko. Tanga-tanga naman ang bidang ito. Masyadong pinagbibigyan ng kalaban. Hoy! Tudasin mo na yan! Men! Sir. Tama na muna yan. May emergency tayo sa St. Andrew Medical Hospital. Talaga namang palagi may emergency doon, sir eh. Hospital kaya yun? Hindi biro ito, Romano. I-check nyo kung ano nangyayari sa lugar na yon. Yes, sir. Doktor, muling pakiusap. Huwag na ho natin palakihin ito. Ang gusto ko lang, ma-operahan ang anak ko. Maawa na kayo sa kanya. Iligtas mo siya. Huwag kang makaawa sa kanya, Totoy. Doktor, babayaran ko kayo. Hindi ko alam kung paano. Pero maniwala kayo sa akin, babayaran ko kayo. Isang salita. Mr. Magtanggol, gustuhin ko man wala akong magagawa. Doktor man ako, empleyado lang ako sa ospital na to. Administrator lang makakasagot sa inihiling ninyo. Wala sa administrador ang desisyon mag-opera. Eh, ikaw ang doktor eh. Ikaw ang may kapangyarihan para makapagpahaba ng buhay ni Cecilia. Kaya mag-desisyon ka.
Kung gusto niyo magsama-sama tayo sa layuning ito, ayokong may masasaktan na hindi ko sinasabi. At ako lang ang dapat masunod. Magdesisyon kayo. Doktor, kamusta ang pulse rate ng pasyente? Gumaganda ang vital signs niya. Umiigi na ang kalagayan niya. At ito ng oras na isagawa ang operasyon. Mahal ka ni Cecilia. Lumalaban siya para sa iyo. Ito lang ho ang pwede kong gawin para mabuhay ang anak mo. Kailan mo hindi ko kinwestiyon ang anumang desisyon mo. Gawin mo ang plano mong gawin. Ako bahala kay Cecilia. Ooperahan mo na ang anak ko. Hindi mo alam ang ginagawa mo, Mr. Magtanggol. Pwede kang makulong habang buhay. Masisira kinabukasan mo. Matakot ka sa maaaring may pwede mangyari sa'yo. Tandaan mo lahat ng sinasabi mo at magsilbing paalala sa'yo pagdating ng oras. Gusto mo pa ipaalala ko sa'yo ngayon? Hindi ako pwede mag-opera hanggat wala yung donor heart. Hello? Hello, Prof. Oh, Dr. Martinez. Iba nata cellphone number mo ngayon. Prof, you have to pull the plug on the patient now. Ready na for transplant ang patient ko. Bakit bigla naman ata yan? Saka, wala kaming admin dito ngayon. Ang standard operating procedure, you should send us a written request. So you should send that tomorrow morning. We cannot afford to do that now. Naka-hostage ang buong ospital. Importante na madala nyo kaagad dito ang organ. At... Philip, narinig mo ang utos ko. Papuntahin mo na lahat ng media sa ospital. Kailangan na ando naman ngayon para alam nila nagtatrabaho tayo. Kapag totoo ang report ni Chief, nasisiguro ko na may masamang tao na namang mamamatay niya.
Isa mo. ER po. Mga pulis sa labas. Eh, bakit mo yung emergency room? Ate. Hindi kayo magtatagumpay sa plano ninyo. Mas mabuti pa sumuko na kayo. Saan ka talaga naka-assign, ha? ER po. ER? Opo. Eh, paano ka nakalabas? Siyempre, tumakbo po ako. Oh, Bautista. Ba't nandito kayo? Manong. Attention, everyone. I just got a tip from the police. May nangyayaring gulo sa St. Andrew's Hospital and I want a news team there right now. So, who wants to volunteer? You, Jessa. Isama mo si Vince. Dali mo na rin yung buong technical unit. And I want you there and give me the news minute per minute, okay? Pero sir, pa-off na ho ako. May sakit ho yung anak ko kaya kailangan ko na umuwi kagad. You know what, Jessa? I don't give a damn. This is your job, so you go. Come on, let's have some work done here. Doktor, ang gusto ko, tawagan mo ang Manila General Hospital. Sabihin mo sa kanila, dalhin dito ang mga pasyente nila na naaksidente sa piyan. Hindi pwede yun. Hindi basta-basta marirelease ang pasyente. Hindi pa pahig ang ospital. Ipaliwanag mo sa kanila na tanging ng pribadong ospital na ito ang makakagamot sa pinsala ng mga nadisgrasya sa piyan. At kayo rin ang bahala sa lahat ng gastos. May pera ka ba? Pera? Bakit? Kidnapping na ba ito? Humingi ka ng ransom? Wala akong cash. Sigurado credit card meron ka. Suklay ka pa. Ayaw ka na doktor. Tawagan mo ang Puninaria Regional at sabihin mo rin na ikaw ang gagastos at magbabayad sa burol at libing ng mga namatay sa tiyan. Dali. Paano ka talaga yung makukusan ko ng pera? Tingnan mo nga. Wala ka ng perang pampagawa. Wala ka pang perang pampalagay. Yan ang tinatawag na karma. Itali mo na yan. Hello, operator. Paki-connect mo ako sa Philippine National Police. Manong naman, may tumawag kasing doktor doon sa kabilang ospital at ang sabi may hostage crisis dito. Eh, bakit ganyan ang tingin nyo sa akin? Parang napaka-asim. Hindi kayo natutuwang narito kami? Sakop ng presinto namin itong lugar na to. Kami may jurisdiction dito. Kaya hands off kayo. Kaso ko to. Akong ayos nito.
Temi, saan ba tayo dadalhin? Tatanong. Dok, saan niyo kami dadalhin? Dok? Anong dok? Hindi ako doktor. Hindi ka doktor. Hindi siya doktor. Marunong ka magdasal? Oo naman. Palagi ako nagdadasal eh. Bakit ba? Salvage. Kung hostage taking to, kailangan na natin tumawag kay Chief para makapag-request sila ng Special Action Force. Rene, pag tinawag mo ang SAF, maiitsa pwera tayo rito. Hindi tayo makakapapel. Saka, kaya na natin to. Gagawa ko ng paraan. Makonsensya naman kayo sa gagawin ninyo, boss. Anong konsensya pinagsasabi mo? Sanay na kami sa ginagawa namin. Isang kahilingan lang po. Pag dumating na po yung takdang oras namin, matagpuan naman kami ng pamilya namin na buo ang aming katawan para maiburol naman po kami ng maayos. Anong burol pinagsasabi niyo? Ililipat lang namin kayo sa pribadong ospital para may gamot ang mga sugat niyo na maayos. Tumigil nga kayo. Baka ililipat namin kayo sa mental hospital. Ano iniiyak mo, Arami? Ikaw na iniiyak mo. Iyak lang kaligayahan nito dahil magagamot tayo sa pribadong ospital. Ilang lalaki bang may hawak ng baril sa loob? Isa lang po. Sigurado ka ba? Meron po silang kasamang babae. Oh, hindi mo sinabi sa akin yung kanina. Hindi niyo naman po kasi ako tinatanong eh. Marami po silang dalang baril sa katawan. Delikado po yung mga pasyente at mga doktor sa loob. Sir, pasensya na kayo. Kailangan ko nang tumawag ng backup. Hindi. René, hindi mo kailangan tumawag ng backup. Kaya natin to. Yes, sir. Kaso ko to. Ako mag-aayos nito. Manong Rom. Oh. Pasensya na. Napapansin ko, talagang hindi dumarating isang rangko mo eh. Kahit na may edad ka na. Kasi sugod ka na sugod eh. Ayaw mo ba akong tanungin kung anong impormasyon nang nakakuha ko doon sa doktor? Nung makausap ko kanina? Bautista, huwag mo na akong papaglawayin sa impormasyon na nalalaman mo. Sabihin mo sa akin. Ano yun? Ano? Yeah. Kahanga-hanga ito si Cecilia. Tuwing bababa sa 80 ang heart rate niya, sandali lang umaangat ulit. Na para bang nilalabanan niya. Matapang ang anak mo, Totoy. Cecilia, anak. Alam ko, naririnig mo ako. Nandito lang ang tatay mo. Sa tabi mo. Hawak ang kamay mo. Hindi kita pababayaan, anak. Malapit ka na gumaling. Gagamutin ka na nila. Rene, tawagin mo nga yung babae. Yes, sir. Iha, meron ka bang contact sa loob para pwede natin tawagan at makausap ko yung hostage taker? Opo, meron po. Pwede tawagan mo? Ito po. Hello? Pulis ito. Magagawan mo kaya? Iha, babae ba o lalaki yung doktor na contact mo sa loob? Babae po. Yabang talaga ng Romano na yan, sir. Kala mo, parating aagawan ng kaso.
Bayaan nyo na yung matanda. Parating insecure eh. Sa tagal ba naman sa serbisyo, hindi pa napopromote. Kala naman kasi niya, tatasan ranko niya sa kasong ito. Ay, nako. Sir, sino tatawagan mo? Eh di ang SAF. Kailangan malaman ang nangyayari dito. Hello? Hello? Nakikinig ako. Mabuti. Dahil importante ang sasabihin ko sa'yo. May nagbulong sa akin, isang ibong pipit, na meron ka palang hinihintay na puso mula sa kabilang ospital para ilipat sa anak mo. Sa tingin mo ba, makukuha mo ang gusto mo? Ha? Nagkakamali ka ron. Dahil siniguro ko at tinawagan ko na yung kabilang ospital para i-hold ang pag-harvest ng puso na ililipat sa anak mo. Hindi mo ba alam kung ilang mga doktor, nurses, pasyente at kaanak nila ang hawak ko dito sa loob ng ospital? Hoy! Nakaharap ko ng maraming kriminal. Hindi mo na ako matatakot pa. Kapag may pinatay ka sa mga hawak mo, sisiguruhin ko na hindi lamang ikaw ang mapapatay ko, kundi mga anak mo, buong pamilya mo, mga kaibigan mo, lahat sila mananagot sa akin! Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na yung ginagawa mo. Sumuko ka na, pati mga kasamahan mo. 30 minuto. Hmm? Tatlong minuto na raw. Minuto ang ibinigay kong palugit sa kanya. Makita mo, maya-maya lang,